Sa isang mundong hinaharap, nagkaroon ng digmaang nuklear na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng tao, na nagdala sa buong mundo sa bingit ng pagbagsak. Ang tahanan ng tao ay puro na lamang guho, dahil sa polusyong nuklear, hindi na angkop ang mundo, para mabuhay ang tao. Karamihan ay namatay sa sakuna, tanging ang mga istasyon sa kalawakan ng 13 bansa, ang nananatiling buhay, bilang isang bahagi ng tao upang mas mabuhay ng maayos. Pinag-isa ng mga nakaligtas ang 13 istasyon sa kalawakan. Gumawa ng isang space station na Ark. Sa loob ng 78 taon, ang populasyon ng tao sa barkong Ark ay umabot na sa mahigit 4,000. Ngunit lumitaw din ang problema sa supply ng pagkain sa barko, na hindi sapat para sa lahat, kaya naglabas ang pinakamataas na gobyerno ng sunod-sunod na patakaran. Bawat pamilya ay pinapayagang magkaroon lamang ng isang anak, ngunit limitado ang mga mapagkukunan sa barko. Kaya nagpa siya ang pinakamataas na pinuno na magsagawa ng isang malupit na plano, na tinatawag na Oras 100, nagpa siya silang magpadala ng 100 kabataan, na may hatol na kamatayan pabalik sa Earth upang suriin ang kalagayan ng kapaligiran sa ibabaw ng Earth. Nakabalik na ba sa normal si Clark? Isa siya sa kanila. Ikukulong sana siya at akala niya dadalhin siya para litisin, lumaban siya sa itaas. Sa huli, ipinaliwanag ng ina niyang si Abigail ang lahat at nagbigay ng payo, na kailangan niyang mabuhay sa lupa at makabalik ng ligtas. Dinala si Clark, nang magising siya ay nasa isang barko siya. Sa tabi niya ang anak ng hukom na si Wells. Magkababata kayo ni Wells, sumali siya sa plano para protektahan ka, ngayon 100. May suot na bracelet ang mga kabataang ito sa kanilang mga kamay, upang masubaybayan ang kanilang kalagayan habang pabalik sa mundo. Binuksan ni Binatilyong Bellamy ang seatbelt sa sasakyan. 2 pang tao ang sumunod ngunit nang ang sasakyan ay dumaan sa atmosfera, nagkaroon ng matinding pagyanig. Nang lumapag ang sasakyan, ang 2 binatilyo ay namatay dahil sa pagtama. Ngunit ang insidenteng ito ay hindi nagdulot ng masyadong maraming problema. Nang sila ay bumaba sa mundo, lahat sila ay masaya. Ngunit ang lugar kung saan sila lumapag ay mali. Ang orihinal na lokasyon ay Weather Mountain. Doon ay may pagkain na inihanda ng barkong Ark para sapat sa lahat para mabuhay ng 2 taon. Sa puntong ito, natuklasan ni Abigail sa pamamagitan ng tracking device na may 2 kabataan na nawalan ng buhay. Inakala nilang sila ay naaksidente, ngunit ang pansamantalang pinuno, na si Kane ay naniniwalang ito ay sanhi ng radiation. Sa Earth, naniniwala si Clark na ang agarang kailangan ay pumunta sa Mount Weather para kumuha ng pagkain, ngunit kailangan nilang dumaan sa mahabang biyahe para makarating sa Mount Weather. Kaya naman, ayaw ng lahat na maging mga explorer. Sa puntong ito, isang binatilyong nagngangalang Bellamy ang lumitaw, at nagmungkahi na sina Clark at Wells ang mag-scout, dahil karamihan dito ay ipinatapon dahil sa pagkakamali ng kanilang mga magulang. Kaya naman si Wells ay palaging tinataboy ng mga tao, at sa huli, dahil nasugatan ang paa ni Wells. Kaya ayaw siyang isama ni Clark, mabilis na may ilang kabataan ang pumayag na umalis, at bumuo ng isang maliit na grupo ng mga scout. Sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng isang 2 ulo na USA, na malinaw na naapektuhan ng radiation. Sa barkong Ark, sinusubukan ng Abigail na isalba ang Chancellor, at ang umatake sa hukom ay si Bellamy na nasa lupa. Dahil nasugatan ng hukom, si Kane ang naging pansamantalang commander. Sa pagkakataong ito, pinayuhan ng commander si Kane na ipatupad ang plano para sa pagbabawas ng populasyon. Ngunit dahil buhay ng daan-daang tao ang nakasalalay dito, hindi agad pumayag si Kane habang nakakita ang grupo ni Lincoln ng isang ilog. Ang kapatid ni Bellamy na si Octavia, sa unang pagkakataon na nakakita ng ilog, ay tumalon kahit pinigilan siya. Ngunit pagtalon niya ay inatake siya ng isang isda. Buti na lang at kinagat lang niya si Octavia at lumangoy palayo. Pagkatapos ay tumalon si Jasper para sagipin si Octavia. Kasabay nito, nililin lang ni Bellamy ang ibang miyembro. Basta't mahanap nila ang paraan para matanggal ang kanilang mga pulse arrays, iisipin ng lahat sa Ark na patay na sila. At hindi na angkop ang Earth para tirhan ng tao. Sa oras na iyon, magiging malaya sila, at marami ang sumasang-ayon sa ideya ni Bellamy. Tanging si Wells lang ang hindi sumang-ayon, ngunit wala na siyang kapangyarihang magdesisyon ngayon. Kaya sa gabi, pinatanggal ni Bellamy ang pulse arrays ni Wells kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa barkong Ark, napansin ng Abigail na isa-isang nawawala ang signal ng buhay ng mga bata. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, kaya inutusan ni Kane na dakpin siya.
Dahil noong nag-emergency care si Abigail para sa hukom, sobra ang ibinigay niyang dugo. Kaya haharap siya sa parusa. Napaalisin sa barko at noong handa ng pindutin ng gwardya ang button. Nagising ang hukom sa tamang oras kaya napatawad si Abigail. Kinabukasan pagkatapos balutan ng sugat ni Octavia, nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo ni Lincoln nang dumaan sila sa isang ilog. Tumalon si Jasper sa baging para tumawid sa ilog at nakakita ng karatula na nagsasabing Weather Mountain. Tuwang-tuwa siyang itinaas ang karatula ngunit hindi niya inaasahan. Pagkatapos noon, may tumusok sa kanya na matulis na bagay. Nataranta sina Clark at ang iba pa, hindi sila naglakas loob na bumalik para iligtas si Jasper. Tumakbo sila papasok sa kagubatan, ngunit sa sandaling iyon, narinig nila ang sigaw ng tulong ni Jasper. Nagpa siya ang lahat na bumalik para iligtas siya, ngunit nang bumalik sila, wala na si Jasper. Sa barkong Ark, dahil parami ng parami ang mga bata na nawawalan ng signal ng buhay. Kaya inakala ng lahat na ang Earth ay mayroon pa ring mga bakas ng radiation kaya hindi ito matitirhan. Sinamantala ito ni Kane, at hinimok ang hukom na simulan ng plano para sa pagbabawas ng populasyon. Si Abigail lang ang naniniwalang may ginawa ang mga bata. Lahat ay tiyak na buhay pa ngayon sa kampo sa ilalim ng lupa. Dahil sa pagkamuhi, nakipag-away sila sa kanilang mga kasamahan. Pinilit ni Bellamy si Ikaw na hawakan ang sandata at makipaglaban kay Murphy. Habang nagtutunggali kayong dalawa, bumalik sina Clark at ang lahat. Sinabi nila sa lahat ang mga nakita nila sa daan. At umaasang magkakaisa silang lahat para iligtas si Jasper. Ngunit bago umalis, sinabihan niya si Monty, kaibigan ni Jasper, na manatili. Dahil may karanasan siya bilang inhinyero, siya lang ang makakahanap ng paraan para makontak ang barko. Pagkatapos, nilapitan ni Clark si Bellamy at inasar niya ito. Kung gusto mong maging pinuno ng lahat, hindi mo pwedeng iwanan ang kahit sinong kasamahan. Kaya napilitan si Bellamy na sumali sa rescue team. Dahil ayaw niyang gumala-gala ang kapatid niyang si Octavia, inutusan niya si Atom na bantayan si Octavia. Pagkatapos, sinimulan ng 5 tao ni Clark ang kanilang paglalakbay. Nakakita sila ng dugo at salamin ng goggles ni Jasper malapit sa ilog. Sinundan nila ang bakas ng dugo para hanapin siya, at talagang nahanap nila si Jasper. Siya ay nakatali sa puno at malapit ng mamatay. Ngunit sa kabutihang palad, ang kumuha sa kanya ay ginamo ang kanyang sugat. Iniligtas ang buhay ni Jasper Clark at mabilis siyang dinala pabalik. Samantala, nakahuli sila ng itim na leopardo. Sa oras na iyon, sa barkong Ark, nagkaroon ng pagpupulong sina Kane at 2 ibang senador na sumusuporta sa plano ng pagbabawas ng populasyon, ngunit tumutol si Abigail. Ngayon, ang desisyon ay nasa kamay ng hukom. Isang salita mula sa kanya ay maaaring magpasya sa buhay ng daan-daang tao. Sa huli, nagpasya ang hukom. Isusuko ang karapatan para makakuha ng 10 araw para kay Abigail. Kung walang magiging resulta ang susunod na pagpupulong, isasagawa ang plano para sa pagbabawas ng populasyon. Kaya't nilapitan ni Abigail si Engineer Raven na kaka-rating lang mula sa kalawakan. Sinabi ang plano para sa pagbabawas ng populasyon at ang hour 100 para sa kanya. Hiniling niya na tapusin nito ang pagkukumpuni ng isang escape pod. Sa loob ng 9 na araw, pumayag si Raven kay Abigail, mayroon lang isang kondisyon. Iyon ay kailangan ding bumalik ni Raven sa Earth, dahil ang lalaki sa plano ng hour 100 ay ang kanyang kasintahan. Pagdating ng gabi, ang pinakabatang babae sa kampo na si Charlotte ay nagkaroon ng bangungot. Ang mga magulang niya ay pinarusahan at pinalayas sa spaceship. Lumapit si Clark sa kanya para aliwin siya at sinabihan siyang ituring ang Earth bilang kanilang bagong tahanan. Simulan ng bagong buhay, pagkatapos ay ginamit niya ang kaalaman sa medisina na natutunan niya mula sa kanyang ina para gamutin ang sugat ni Jasper, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa matinding sakit. Kinaumagahan, natuklasan ni Clark ang mga dahon sa katawan ni Jasper, na may anti-inflammatory properties. Napagtanto ni Wells na ito ay isang uri ng organismo na tinatawag na sea algae. Kaya naman, nagtulungan sina Clark, Wells, at Finn para hanapin ang sea algae. 3 tao lang naghanap ng seagrass sa ilog. Hindi inaasahan, biglang may lumabas na kawan ng ibon, kasunod nito ay tunog ng sungay at biglang dumating ang acid fog. Mabilis na tumakas ang 3 at sa huli ay nagtago sila sa isang underground bunker. Bago pa man dumating ang usok, sina Bellamy at Atom ay nangangaso sa labas. Sinundan sila ni Charlotte, hindi na niya kinaya ang pag-iyak ni Jasper sa kampo. Kaya sumunod siya, at sa sandaling iyon, dumating ang acid fog.
Mabilis na isinilong ni Bellamy si Charlotte sa isa sa mga kuweba. Samantalang si Atom, dahil isang hakbang ang layo, ay nadapa sa ugat ng puno. Habang unti-unting nalulubog sa asidong hamog, nagising si Charlotte mula sa bangungot para patahimikin siya. Binigyan siya ni Bellamy ng kutsilyo at sinabihan siya na sa tuwing siya ay matatakot, gamitin ang kutsilyong ito para patayin ang kanyang bangungot. Natuklasan ni Clark at ng lahat ng naroon ng isang bote ng alak sa imbakan. Kaya bandang hating gabi, uminom ng kaunti ang tatlo. Habang medyo lasing, tinutukan ni Clark si Wells dahil inakala niyang ang pagkamatay ng kanyang ama ay dahil kay Wells. Lumabas na ang ama ni Clark, ang pinakamahusay na inhinyero sa barkong Ark. Siya rin ang nakatuklas ng problema sa kakulangan ng supply sa barko. Nais sana niyang isapubliko ito ngunit pinigilan siya ni Abigail. At pinapunta si Clark sa isang tabi para marinig ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Hindi alam ni Clark kung paano ito ilalabas kaya sinabi niya ito sa kanyang matalik na kaibigan na si Wells. Ngunit hindi niya inaasahan na kinabukasan, habang nagre-record ang kanyang ama para sa anunsyo. Dinakip siya ng mga pulis sa Ark at pinaalis sa spaceship. Sa harap ni Clark, inakala ni Clark na si Wells ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama dahil sa pagtataksil nito. Kahit anong paghingi ng tawad ni Wells, hindi siya pinatawad ni Clark. At hindi na rin nagpaliwanag pa si Wells, uminom na lang siya mag-isa. Nang umaga, nawala na ang acid fog sa kanilang pagbabalik, bigla silang nakarinig ng sigaw at nang lapitan nila, si Charlotte pala. Si Atom kahapon ay nabalot ng acid fog at malapit ng mamatay. Nang makita siyang ganoon kasakit, pinilit ni Clark na hayaan na siyang mamatay. Dinala nila ang bangkay ni Atom pabalik sa kampo. Si Bellamy, na masama na ang loob, ay nalaman na muntik na siyang mamatay kagabi. Dahil sa pag-iingay ni Jasper, kaya gustong patayin siya ni Murphy. Ngunit napigilan ito ni Monty sa tamang oras, na ikinagalit ni Bellamy. Kaya binigyan niya ng aral si Murphy pagkatapos bumalik ni Clark. Sumakay siya sa barko at pinainom si Jasper ng algae water. Pagkatapos ay nilapitan niya si Wells, umaasang sasabihin nito ang katotohanan sa kanya. Sinabi sa kanya kanina na hindi ganoon kasimple ang pagkamatay ng kanyang ama. Naramdaman ni Clark na ang nagsumbong ay maaaring ang kanyang ina, hindi si Wells. Hindi itinanggi ni Wells, sinabi niyang gusto lang niyang protektahan siya. Nagtulungan silang dalawa at naayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi inaasahan kinabukasan. Natuklasan ni Clark na pinatay si Wells, matagal bago naayos ang hindi pagkakaunawaan. Labis na nalungkot si Clark at lalo siyang nagalit sa kanyang ina. Nagsimulang sumibol sa kanyang isipan ang mga mapanghimagsik na kaisipan. Tinanggal din niya ang bracelet, ngunit hindi niya ito itinapon kundi ibinigay kay Monty. Pinahintulutan niya itong subukang makipag-ugnayan sa Ark. Dahil sa pagsisikap ni Clark at ng lahat, bumalik sa dati si Jasper. Nag-ensayo sila ni Octavia para makabawi sa kagubatan. Hindi nila inaasahang matuklasan ang daliri ni Wells dito. Bukod pa rito, mayroon ding isang punyal. Pagka-uwi, napagtanto ni Clark na ang kutsilyong ito ay gawa sa metal ng sasakyang pangkalawakan. Ibig sabihin ang salarin ay isa sa mga tao rito. Ang kutsilyong may nakaukit na pangalan ni Murphy ay walang duda. Sumugod si Clark palabas para tanungin si Murphy ngunit hindi siya umamin. Ngunit ngayon, walang sino man ang kakampi ni Murphy. Dahil mula nang dumating siya sa lupa, naging bully siya. Palagi niyang inaapi ang iba. Ang mga hindi nasisiyahan sa kanya ay naglabas ng mga kahilingan. Para paalisin si Murphy, nang makita ni Murphy na aatake siya, sinalakay siya ng mga tao. Pagkatapos siyang bagbog saraduhin, isinabit nila si Murphy sa puno at hiniling kay Bellamy na patayin siya. Hindi na itinuturing ni Bellamy na kapatid si Murphy. Sumugod at sinipa ang upuan sa ilalim ni Murphy. Nakita niyang halos wala nang hininga si Murphy. Sa sandaling ito si Charlotte. Biglang hamarang, hindi inakala na siya pala ang salarin. Kahapon ay nakita niya si Clark na pinatay si Atom. Kaya para talunin ang bangungot, sinaksak niya ito habang nakikipag-usap kay Wells. Matapos malaman ang katotohanan, nagmadaling sinagip ni Clark si Murphy. Ngunit sa kanyang puso ngayon ay puno ng puot. Gusto niyang patayin si Charlotte. Nang makita niyang hindi samasang-ayon ang lahat, inatake niya si Bellamy. Pagkatapos ay pinakuha niya ang kanyang mga tao para kumuha ng armas. Nagmadali sina Clark at Finn na itago si Charlotte sa kagubatan. Ngunit sa huli ay natagpuan pa rin sila at naitulak sa bangin. Kinidnap ni Murphy si Clark bilang hostage. Ayaw ni Charlotte na madamay pa siya. Kaya tumalon siya sa bangin. Sinisi ng lahat ang pagkamatay ni Charlotte kay Murphy. Sa huli, lahat ay sumang-ayon na paalisin si Murphy.
Kasabay nito, sa barkong Ark, unti-unting dumidilim ang imahe ni Clark, na labis na nag-alala kay Abigail, kaya't pinilit niya si Raven na pabilisin ang pag-usad. Ngunit para ayusin ang escape pod na ito, kailangan ng isang adjustment device. Para makuha ito, nag-risk si Abigail na makipagtransaksyon nang ipinagbabawal na gamot sa isang tao sa black market, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay tatraydorin. Nakuha ng security team sa Ark ang impormasyon mula sa paghahanap kay Abigail. Para sa kanyang anak, nagpasya siyang gamitin ang sarili niya para magpalipas ng oras. Para si Raven lang ang makarating sa Earth, kaya si Raven lang ang nagsuot ng spacesuit at nagmaneho ng sasakyan papunta sa Earth. Habang sa Earth, ang eksperimento ni Monty ay ganap na nabigo dahil sa isang maliit na insidente. Sa barkong Ark, ipinakita na lahat ay namatay, na nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa lahat dahil nawalan sila ng katinuan. Sa huli, ginamit ni Clark ang sarili niyang katawan para pakalmayan ang emosyon niya. Sa ganoong paraan sila nagkalapit sa barkong Ark, inakala ni Kane na nabigo na ang plano 100. Kaya para sa lahat ng nasa barko, kailangan niyang isagawa agad ang plano para sa pagbabawas ng populasyon. Nakita ito ng hukom at napilitang sumang-ayon, 320 katao ang papatawan ng parusang kamatayan pagkalipas ng 12 oras. Si Abigail ang tanging doktor sa barkong Ark kaya hindi siya kasama sa listahan. Dahil pa rito, mas marami pang pasyente sa barkong Ark. Dapat na siya palayain para ipagpatuloy ang trabaho sa lupa. Ang escape pod ay parang bulalakaw na dumadaan sa langit. Nakita ni Clark at Finn ito sa kagubatan. Napansin din ito ng mga tao sa kampo. Nag-aalala si Bellamy na baka malaman ng mga tao sa Ark na ligtas sila. Kaya babalik sila sa lupa, at dahil doon, papatawan siya ng parusang kamatayan. Kaya nagsinungaling siya para masigurado ang kaligtasan. Sinabihan niya ang lahat na manatili sa kampo at bukas na lang hanapin ang escape pod. Samantalang siya, mabilis na tumakbo patungo sa escape pod habang gumagabi. Nang pagbalik ni Clark at ng pelikula sa kampo ay natuklasan nilang wala si Bellamy doon. Agad nilang napansin na may kakaiba kaya naghanap sila sa escape pod. Kinabukasan, habang papunta si Bellamy sa escape pod, biglang tinawag siya ni Octavia. Hindi niya inaasahan na napansin na pala ni Octavia ang kakaiba. Gusto niyang malaman kung bakit ginawa iyon ni Bellamy. Wala nang magawa si Bellamy kundi sabihin na inupahan siya para patayin. Ang hukom, hindi lubos na naniwala si Octavia sa sinabi niya. Tumalikod siya at umalis. Ngunit sa kalagitnaan ay nadulas siya at nahulog sa bangin. Hindi hinabol ni Bellamy si Octavia. Mabilis niyang nahanap ang escape pod. Ngunit hindi niya sinaktan si Raven. Sa halip ay itinapon niya ang radyo sa pod. Nang dumating sina Clark at Finn, agad nilang iniligtas si Raven. Nang makita ni Raven ang kanyang kasintahan, agad siyang lumapit para yakapin ito. Nalaman lang ni Clark na siya pala ang pangatlo. Hindi niya sinabi ang sikretong ito, pagkatapos ay isinalaysay ni Raven ang nangyari sa barko sa dalawa. At sinabing may 320 katao na malapit ng bitihin, kaya kailangan nilang ipaalam agad sa barko. Naligtas na ang Earth, ngunit itinapon na ni Bellamy ang radyo sa ilog. Wala na silang nagawa kundi bumalik at hanapin si Bellamy sa barko habang pinag-uusapan ni Chancellor at Kane kung paano isasagawa ang plano para sa pagbabawas ng populasyon. Nagpasya silang gawin itong parang isang aksidente. At dahil ayaw ni Chancellor ng anumang pagtatalo, ipinasa niya ang posisyon ng pinuno kay Kane, ngunit hindi sumang-ayon si Abigail sa kanilang ginawa, kaya, para mailigtas ang lahat, isinugol niya ang kanyang buhay, at ipinakita ang video ng kanyang asawa bago ito mamatay. Inakala niyang mag-aalsa ang lahat, ngunit sa halip, handa silang mamatay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Mas maraming nagpapakamatay kaysa sa inaasahang pagbawas ng populasyon, na nagpabatid sa hukom ng tunay na damdamin ng tao. Nagturo rin kay Kane ng maraming bagay, na pagtanto niya na marahil mali ang kanyang ginawa, kaya ibinalik niya ang posisyon ng pamumuno sa hukom. Sa oras na ito sa lupa, natagpuan ni Clark si Bellamy at pagkatapos ng ilang panghihikayat, ginaisang niya ang kabutihan sa kanya, at ipinadala niya ang mga tao upang hanapin ang radyo. Ngunit ang kagamitang nabasa ay aabuti ng ilang araw bago maayos. Sa oras na ito, nakaisip si Raven ng paraan, iyon ay ang paggamit ng signal flare upang makipag-ugnayan sa barko. Pagdating ng gabi, lahat ay nagtipon para panoorin ang paputok na senadoryas na lumipad, ngunit nahuli sila ng isang hakbang. Mahigit 300 katao na nabakunahan ang nawalan ng buhay. Sa kalangitan, ang mga bangkay ay parang bumabagsak na bituin na inilunsad mula sa barko.
Iniuugnay ni Raven ang lahat ng kasalanan kay Bellamy, ngunit hindi ito ang oras para magtalo. Alam ni Clark na kung hindi niya agad ipapaalam sa Ark, mas maraming tao ang mamamatay upang ayusin ang radyo. Naalala niya ang bunker na natuklasan nila noon. Kaya ang desisyon na dalhin si Raven doon para maghanap ng ebidensya. At natuklasan din ni Bellamy na nawawala si Octavia. Kaya nagpadala siya ng mga tao sa kagubatan para hanapin si Octavia. Sa oras na iyon ay hindi siya nasa panganib ng kamatayan kundi iniligtas ng isang tao. Mula sa lupa nang magising siya ay natuklasan niyang nasa isang kuweba siya. Nag-alala siya na kung mananatili pa siya rito ay mapanganib. Kaya sinubukan niyang gumapang palabas ng kuweba at naghintay hanggang umaga. Si Bellamy at ang lahat ay inatake sa kagubatan at isa sa kanilang mga kasamahan ay pinatay ng mga tao sa lupa. Nang takot ang lahat nang matuklasan nila, hindi lang iyon, mas maraming tao sa lupa ang naglalapit. Natakot sila at tumakbo, ngunit sila ay parang isdang nahuli sa lambat. Maraming kasamahan ang napatay, ayaw nang tumakas ni Bellamy. Akala niya alam ng mga tao sa lupa kung nasaan si Octavia. Kaya nagpasya siyang umatake ng kusa. Narinig ni Octavia sa kabilang banda ang ingay mula sa kinaroroonan ni Bellamy at naghahandang tumakbo patungo doon nang biglang lumitaw ang mga tao sa lupa. At tinakpan ng kanyang bibig, inakala niyang may masamang balak ang kalaban. Hanggang sa tinamaan ng palaso sa dibdib ang babaeng nasa harapan niya bago siya naging masunurin. Pagkatapos ay dinala siya ng tagalupa pabalik sa kuweba, at ginamitan ng kadena habang si Clark naman ay dinala si Raven sa bunker. Dito nila nahanap ang mga kinakailangang supply ngunit may nakitang larawan ng USA si Raven. Napansin niya ang kakaibang kilos ng kasintahan at naghinala na may nangyari sa pagitan ni Clark at Finn. Pagbalik nila ay agad niyang ibinunyag ang bagay na ito dahil wala na siyang magawa. Napilitang umamin si Clark pagkatapos ipaliwanag ng maayos kay Raven ay tumalikod na siya at umalis. Alam din ni Raven na hindi kasalanan ni Clark kaya napuno na lang siya ng sama ng loob at umiyak. Sa kagubatan, hindi na tumakas sina Bellamy at ang iba pa. Tumigil sila sa isang lugar at naghintay na lumabas ang mga tao sa lupa. Sumigaw si Jasper, ngunit sa halip, sumugod ang mga tao sa lupa. Nang makita nilang papalapit na ang kalaban, tumunog ang sungay. Ang mga taong ito sa lupa ay labis na nataranta at tumakas. Hula ni Bellamy, ito ang senyales na paparating na ang asidong hamog. Kaya't inakay niya ang lahat upang magtago, ngunit matagal silang naghintay at wala pa ring nangyayari. Sumilip sila at nakita nila na ang mga tao sa lupa ay humihip sa sungay. At tahimik silang sumunod patungo sa kuweba ng mga tao sa lupa. Nakita ni Octavia na bumalik ang tagalupa habang hindi ito nakatingin. At ginamit niya ang kadena para hampasin ito hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos ay kinuha ang susi ng kadena at pinto, at pagkatapos ay dumating si Bellamy at ang lahat. Nais ni Bellamy na patayin ang tagalupang ito dahil hindi niya ito papayagan na may sino mang makasakit sa kanyang kapatid na babae, at kung bakit bumalik si Bellamy sa barko patungo sa lupa. Lahat ay dahil sa kanyang kapatid na babae. Ilang dekada na ang nakalipas, inisip ng kanilang ina na isilang si Octavia. Kaya si Octavia ay kinailangang manirahan sa basement sa loob ng ilang dekada. Ngunit habang lumalaki, dinala ni Bellamy si Octavia sa isang costume party, na naging dahilan upang matuklasan si Octavia, at ang kanilang ina ay ipinatapon bilang kapitan ng barko. Si Shumway ay naghanap sa kanya para hikayatin siyang patayin ng hukom. Pagkatapos ay ayusin ang isang posisyon para sa kanya sa barko. Ang bagay na ito ay isang lihim na nakabaon sa puso ni Bellamy. Hindi alam ito ni Octavia at sinubukan niyang pigilan ang kanyang kapatid. Sa pag-aakalang ang taong mula sa lupa na nagligtas sa kanya ay mabuti. At biglang napansin ni Finn na mayroong isang trumpeta ang tao mula sa lupa. At hinulaan na ang taong humihip sa trumpeta kanina ay siya. Siya ang tumulong sa kanila na makatakas sa panganib. Biglang nagising ang tao mula sa lupa at sinaksak si Finn. Biglang nagkagulo ang eksena. Pinatumba ni Jasper ang isang tao mula sa lupa. Nagmadali silang sinuportahan si Finn pabalik. Nakita ni Clark na malubhang nasugatan si Finn at wala siyang magawa. Dahil sa sugat na iyon, tanging ang kanyang ina lang ang makakapagpagaling sa kanya. Kaya ngayon, pag-asa na lang nila ay kay Raven. Tanging ang mabilis na pagkukumpuni ng radyo para makontak ang Ark ay makapagliligtas kay Finn. Sa oras na ito, dumating ang bagyo at lahat ay labis na kinakabahan. Patuloy na nagsisikap ang pamunuan. Nakontak na ni Raven ang Ark. Nang marinig ni Abigail ang boses ng kanyang anak, gaman din ang kanyang loob.
Nagsalita si Clark, mayroon pang mga nakaligtas at ang pagkamatay ni Wells ay para sa kanila. Kahit masakit sa hukom, kailangan niyang tanggapin ito. Pinayuhan niya si Abigail na subukang gabayan si Clark kung paano magpagaling. Kaya sinimulan ni Abigail na turuan siya kung paano gamutin si Finn. Na hindi tinusok ng tao sa lupa ang baga ni Finn, kaya hindi naman masyadong mahirap gamutin sa tulong ni Abigail. Tinanggal ni Clark ang kutsilyo sa dibdib ni Finn at pagkatapos ay tinahi ang sugat. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon si Finn ng mataas na lagnat. Malinaw na ang sandata ng tao sa lupa ay may lason sa ngayon. Ang tao sa lupa ay iniinteroga ni Bellamy at ng iba pa. Wala pa si Octavia na nagmamakaawa para sa kanya pero walang epekto. Ang tao sa lupa ay pinahirapan ng husto. Natuklasan nila ang kahon sa bulsa ng tao sa lupa. Sa loob ay may ilang bote ng gamot at isang maliit na libro. Nang buksan ni Bellamy ang libro, ang tao sa lupa ay labis na kinabahan. Pagdating sa huling pahina, ang nasa loob ay ang mukha ni Octavia. Sa puntong ito, hinawakan ni Clark ang kutsilyo at sinugod ang mga tao sa lupa para pilitin silang ibigay ang lunas. Ngunit hindi sila nagsalita. Alam nila na ang lunas ay nasa loob ng kahon, ngunit hindi nila matukoy kung alin ang tunay na lunas. Wala nang ibang paraan, napilitan si Bellamy na gumamit muli ng dahas. Ngunit walang nangyari. Lumilipas ang oras, lalong lumalala ang kalagayan ni Finn. Sa puntong ito, si Octavia ay biglang nagkaroon ng ideya. Inilagay niya ang kanyang buhay sa taya, gamit ang isang punyal, sinugatan niya ang kanyang braso. Talagang ang may espesyal na damdamin ang mga tao sa lupa kay Octavia. Matapos sabihin ang lunas para sa kanila, sa pinakamapanganib na sandali ay binigyan ni Clark si Finn ng lunas. Ngunit nang aalis na ang lahat, tahimik na nilinisan ni Octavia ang sugat ng tao mula sa lupa. Sa pagkakita sa maamong kilos ni Octavia, nagsalita ang tao mula sa lupa. Gamit ang Ingles, nagpasalamat siya sa kanya at sinabing Lincoln ang pangalan niya. Sa barkong Ark, nilapitan ng dating hukom na si Diana ang hukom. Maraming nagsasabing ang kanyang maling desisyon ang nagdulot ng pagkamatay ng marami. Kaya nakaramdam siya ng hindi pagkakontento, kaya pumayag si Diana na magpakita. Upang tulungan ng hukom na pakalmayan ang lahat dahil sa mga naunang desisyon ni Kane. Na ang lahat ay naglalayon sa kanya, isa sa kanila ang umatake kay Kane. Malapit nang magkaroon ng kaguluhan, dumating ang hukom sa tamang oras upang pigilan ito. At sinabi na ang mundo ay maaaring mabuhay para sa kanila. Nang makita niyang hindi pa rin tumitigil ang mga tao, sa kanya sinabi ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Lumabas si Diana upang pakalmayan ang lahat. Nakita niya na may boses si Diana. At saka pa, si Abigail ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang konsehal. Kaya't napagpasyahan ng hukom na si Diana ang bagong konsehal. Ang bagay na ito ay isang pagtatanghal ni Diana kasama ang mga tao. Ang layunin ay palitan ng posisyon ng hukom. Pagkatapos ay nagpulong ang mga nakatataas na pinuno kasama si Clark, dahil natukoy na ang kasalukuyang daigdig ay wala ng radioactive contamination. Kaya nagpa siya ang hukom na bumalik na sila. Ngunit dahil ang escape pod ay kasya lamang ang mahigit 700 tao habang may mahigit 2,000 tao sa Ark, kailangan pa itong pag-aralan. Malapit na ang taglamig, kung paano makaligtas sa taglamig ay isang problema. Sinabi ni Kane kay Clark na mayroong relief station malapit sa kampo. Sapat ang pagkain at kagamitan doon para malampasan nila ang malamig na taglamig. Pagkatapos nating pag-usapan ito, pinayagan ng hukom na umalis ang lahat. Gusto niyang payuhan si Clark na patawarin ang kanyang ina, ngunit ayaw niyang magsalita. Tungkol dito at tumalikod na lumabas ng tolda. Pagkatapos ay si Dax naman, isang binata, ang kakausapin ng kanyang pamilya, hindi inaasahang sa screen. Lumabas ang mukha ni Shumway. Ginamit niya ang ina ni Dax para takutin at pilitin si Dax na gawin ang isang bagay. Iyon ay ang alisin si Bellamy dahil nag-aalala siyang ibubunyag ni Bellamy ang kanyang sikreto. Hindi pa alam ni Bellamy na siya ang target. Si Clark ay naghahanda na pumunta sa relief station para maghanap ng supply. Habang si Dax ay nakakita ng 2 taong umaalis na may dalang patalim at sinundan sila. Mabilis na nahanap ni na Clark at Bellamy ang relief station. Nakakita sila ng maraming armas doon. At tinuruan pa ni Bellamy si Clark kung paano gumamit ng baril, ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Clark na may kakaiba kay Bellamy dahil naglalagay siya ng maraming pagkain sa kanyang bag. Kaya tinanong niya ito kung nagbabalak ba itong tumakas. Inamin din ito ni Bellamy dahil sa huli, ang barko ng Ark ay bababa na sa mundo. Ang paghihintay sa kanya ay kamatayan lamang kaya wala siyang nagawa kundi umalis. Kasabay nito, may problema ang lumitaw sa kampo.
Biglang natagpuan ni Jasper si Octavia at sinabing may nakita siya malapit sa kampo, na maraming tao mula sa lupa, ngunit nang tumingin muli si Octavia, wala siyang nakita. Pagkatapos ay nakita niya si Jasper na kumakain ng isang uri ng prutas. Hinala niya na ang bagay na ito ay maaaring magdulot ng mga halusinasyon. Upang mailigtas si Lincoln, binigyan ni Octavia ang gwardya. Nang kinain ng mabilis, ang gwardya ay nahilo, hindi lang siya. At pati ang lahat sa kampo ay kumakain ng prutas na ito. Lahat sila ay nawalan ng katinoan. Si Octavia ay sinamantala ang pagkakataong ito para palayain si Lincoln. Siyempre, hindi lang ang mga tao sa kampo, pati sina Clark at Bellamy ay hindi rin nakaligtas. Habang nagsasanay si Clark sa pagbaril, bigla niyang nakita ang kanyang yumaong ama. Samantala, nakita naman ni Bellamy ang hukom sa kanyang mga halusinasyon. Pinagsabihan siya ng kalaban na siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga tao sa barko. Siya ay labis na naghihirap at umaasa na hatulan siya ng kamatayan ng hukom. Ngunit pagkatapos mawala ang halusinasyon, nakita niya si Dax na nakatutok ang baril sa kanya. Nakita kong malapit nang magpaputok si Dax, mabuti na lang at nag-jam ang unang putok niya. Nang maghahanda na siyang bumaril ulit, nagising si Clark sa tamang oras at nakarating. Nakatutok ang baril ng dalawa kay Dax, pinayuhan ni Dax si Clark na huwag niyang sirain ang misyon niya. Dahil ito ay utos ni Commander Shumway. Kailangan lang niyang patayin si Bellamy para matapos ang lahat. Nang makita ni Dax na hindi nagpapalagay si Clark ng baril, bigla niya itong inatake. Mabuti na lang at mabilis siyang nakareact at nakatakas, habang sinamantala naman ni Bellamy ang pagkakataon para itumba si Dax. Ginamit niya ang basyong bala sa lupa para mapatay si Dax dahil sa nakita niya sa ilusyon. Labis itong nagdulot ng sakit kay Bellamy, kaya sa huli, pinakalma siya ni Clark. Nagpa siya si Bellamy na huwag nang tumakas at manatili kasama ang lahat. Mula noon, ibinalik nila ang lahat ng supply at nagpa siya na turuan ang lahat kung paano gumamit ng baril. Kahit na pinalaya ni Octavia si Lincoln, hindi siya sinisi ni Bellamy sa kanyang kapatid. Sa halip, inayos niya ang relasyon nilang dalawa. Pagkatapos ay isinama ni Clark si Bellamy upang kausapin ang hukom. At sinabi sa hukom ang tungkol sa pag-uutos ni Shumway kay Dax na patayin siya. Pinatawad ng hukom si Bellamy at nagpadala ng mga tauhan upang arestuhin si Shumway. Pagkatapos makulong si Shumway, binisita siya ni Diana bago sila nag-usap ng masinsinan. Inakala ni Shumway na siya ay ililigtas ni Diana, ngunit sa halip ay ipinapatay siya nito sa kanyang tauhan. Mula noon nagsimula na ang tunay na plano ni Diana. Habang nasa barko nag-oorganisa ng isang pagtitipon. Isang biglaang pagsabog ang nagdulot ng pagkamatay ng maraming sibilyan at 3 senador. Ang hukom at si Kane ay nakaligtas, pareho silang. Ito ay isang pag-atake ng isang sabwatan, agad na nag-utos ang hukom na hanapin ang utak ng plano, si Diana. Nang marinig niya ang balita na buhay pa ang hukom, upang hindi mabunyag ang kanyang plano, desidido siyang umatake muna. Kinuha ang escape pod at bumalik sa mundo. Sa kampo ni Octavia, nang walang nakatingin, siya ay nagtungo palabas. Sinundan niya ang bakas na iniwan ni Lincoln patungo sa kanyang kuweba. Ngunit hindi niya inaasahan na si Finn ay sumusunod din, palagi niyang binabantayan si Octavia. Nang palayain si Lincoln kanina, hindi siya nalason. Ngunit nagkunwari siyang hindi nakita, ibinalik ni Finn ang punyal sa kanya. At ipinaliwanag na pumunta siya roon para makipagkaibigan sa kanya. Umaasang tatawagin ni Lincoln ang pinuno para makipag-usap, dahil sa madaling panahon ay darating sa mundo ang mga tao mula sa barkong Ark. Sa halip na magpatayan na lang, mas mabuting mag-usap tayo. Sumang-ayon si Lincoln kay Finn kaya pagbalik niya ay kinausap niya si Clark. Umaasang makikipag-usap ito sa kabilang panig at walang dalang armas. Ngunit hindi nagtiwala si Clark sa mga tao sa lupa kaya lihim niyang sinabi ito kay Bellamy. Pinagbilinan niya itong magtago sa isang lugar para protektahan ang sarili niya kinabukasan. Sa barko ng Ark, may nahanap si Diana na magpapakulong na lang para sa kanya. Sinabi niya kay Kane na nakita na ang nagpasimula at noong iniinteroga ni Kane ang akusado, biglang inatake ng mga gwardya si Kane at ang kanyang assistant. At ikinulong sila sa kulungan at tumakas si Diana. Ngayon ay kontrolado na ang escape pod. Dahil hindi sapat ang kuryente sa pod, inutusan ni Diana na ibalik ang kuryente mula sa Ark. Ang aksyon na ito ay nagdulot ng problema sa Ark, bumaba ang temperatura sa barko. Ngunit hindi pa alam ng hukom ang sanhi hanggang sa mailigtas si Kane. Doon niya nalaman ang plano ni Diana kaya't nagmadali si hukom at si Kane patungo sa escape pod. Ngunit huli na ang lahat nang dumating sila ay naisara na ni Diana ang pinto ng pod.
Pinayuhan siya ng hukom na huwag gawin iyon ngunit nagpasya na siya at agad nagbigay ng utos. Napaanda rin ng escape pod, wala nang magawa ang hukom kundi panoorin ang escape pod. Hiwalay sa Ark dahil ang escape pod ay konektado sa pangunahing sistema ng Ark, kaya lahat ng kuryente sa Ark ay naputol. Ang mga tao sa lupa ay sumunod sa kasunduan para makipagkita sa pinuno. Ang kabilang tao sa lupa ay isang babaeng nagngangalang Nyla. Pagkakita pa lang ay sinisi na sila bilang mga mananakop. Naging deadlocked ang negosasyon. Sa oras na ito ay nagtatago si Jasper. Bigla niyang napansin na may tao sa lupa sa kalapit na puno. Na nag-aabang, inakala niyang sisirain ng kabilang panig ang negosasyon. Kaya sila ang unang umatake, bigo ang negosasyon. Salamat sa pag-back up ni Bellamy at Jasper. Nakabalik ng ligtas sina Clark at ang lahat sa kampo. Pagdating ng gabi, nakita nila ang escape pod na papunta sa lupa. Akala nila ay dumating na ang huling rescue, pero nang malapit nang lumapag ang escape pod, hindi ito nag-deploy ng parachute at bumagsak sa kalapit na bundok. Kinabukasan, pumunta sila sa lokasyon kung saan bumagsak ang escape pod, para tingnan kung may nakaligtas pa, pero sayang, wala nang nakaligtas. Ngayon sila at ang mga tao sa lupa ay naghaharap, palagi silang dapat maging alerto. May hindi inaasahang panganib sa paligid, baka hindi dumating ang mga tao sa lupa. Si Murphy na pinalayas noon ay biglang lumitaw malapit sa kampo. Pagkatapos siyang paalisin ay nahuli siya ng mga tao sa lupa. Si Bellamy ay nagplano na barilin na lang siya. Ngunit si Clark ay naawa at naramdaman na hindi dapat maging ganoon ka walang awa. Pwede namang hintayin na gumaling si Murphy bago paalisin. Ngunit ang desisyong ito ni Clark ang naglagay sa kampo sa panganib. Mabilis na nagkaroon ng abnormalidad ang katawan ng lahat sa kampo. Nagsimulang magdugo ang mga mata at hamina ang kanilang kalusugan. Nang maramdaman ni Clark ang abnormalidad, agad niyang hinanap si Murphy. Doon niya nalaman na hindi pala kusang tumakas si Murphy, kundi sinadyang pinakawalan ng mga tao mula sa lupa. Nangangahulugan din ito na si Murphy ang sakit na sadyang ipinakalat ng mga tao sa lupa. Ang tanging paraan para hindi kumalat ang sakit ay ang pag-isolate. Ngunit ang pag-asa ng lahat ng may sakit ngayon ay nakasalalay kay Octavia. Clark, umaasa siyang pupuntahan mo si Lincoln para humingi ng tulong. Hanapin ang lunas, kaya't si Octavia ay pumunta kay Lincoln gamit ang dating address. Ngunit ang sakit na ito ay walang lunas, ngunit ang magandang balita ay gagaling lang ang katawan basta't magpapahinga. Ito ang taktika na ginamit ng mga tao sa lupa bago magsimula ang labanan. Pagkatapos ay sinabi ni Lincoln ang plano ng mga tao sa lupa. Ang mga tao sa lupa ay nagpaplanong umatake bago sumikat ang araw. Sa oras na iyon, hindi pa sila nakakabawi, hindi sila magiging kalaban ng mga tao sa lupa. Wala na ring magawa si Lincoln para tulungan siya dahil itinuring siyang traidor ng sarili niyang lahi dahil sa kanya. Naisip niyang umalis na lang doon at sumama sa ibang tribo. Naging magulo ang kampo sa oras na iyon, lahat ay labis na natataranta. Natatakot sila na sila ang susunod na magkakasakit. Ngunit sa oras na iyon, bumalik si Octavia sa kampo. At sinabi ang katotohanan sa lahat kung paano ito nangyari. Inutusan ni Clark si Finn na ihatid ang mga malulusog palayo rito. Kung hindi, sa lakas nila, hindi nila kakayanin ang mga tao sa lupa. Ngunit bakit niya iniwan ang kanyang mga kasamahan? Nakaisip siya ng paraan para harapin ang mga tao sa lupa. Iyon ay ang pasabugin ang tulay papunta sa kampo. Eksakto sa oras na bumagsak ang butas ng emergency exit, mayroong malaking dami ng ammonia gas. Kapag nag-apoy ang ammonia, ito ay sisubog. Ibinigay nila ang gawaing ito kay Raven. Mabilis na nagdala si Raven ng maraming ammonia gas pabalik sa kampo. At sa pagsikat ng araw, kailangan lang ilagay ang ammonia gas sa gitna ng tulay. Pagkatapos ay sindihan ito at sisubog ang buong tulay. Si Bellamy sana ang gagawa ng mapanganib na hakbang na ito. Ngunit dahil nahawaan din siya, wala siyang nagawa kundi ipasa ang misyon na ito kay Jasper. Nang sumikat na ang araw, naghahanda na sina Finn at Jasper na umalis. Napansin nilang umalis na si Raven dala ang tangke ng ammonia. Kinaladkad niya ang tangke ng ammonia papunta sa tulay. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, mabuti na lang at natagpuan siya ni Finn at Jasper. Bago pa man dumating ang mga tao sa lupa, mabilis na ay nalalayan ni Finn si Raven, at sa tulong ni Monty, pinasabog ni Finn ang tulay. Ang pagkilos ng mga tao sa lupa ay ipinagpaliban sa pagkakataong ito. Lahat ay labis na nagagalak ngunit hindi nila inaasahan na si Murphy pala. Habang walang nakatingin ay pinatay niya ang taong nagmungkahi na paalisin siya. Kasunod nito, nasunog ang tolda kung saan nakalagay ang pagkain.
Lahat ng reserbang pagkain para sa taglamig ay naging abo. Ngayon, wala nang magawa ang lahat kundi lumabas para manghuli. Naghati ang lahat sa maliliit na grupo. Si Clark ay sumama kay Finn at sa isa pang tao na may dalang sibat papasok sa kagubatan. Ngunit bago pa man makakita ng mapapatay ang tatlo, inatake na sila ng mga tao sa lupa. Isa sa kanila ang namatay habang sina Clark at Finn ay dinala sa kuweba ng mga tao sa lupa. Hindi agad sila papatayin ni Nyla, sa halip ay hihilingin niya kay Clark na iligtas ang babaeng may malubhang sakit. Ang babaeng ito ay ang kanang kamay ni Nyla, at dahil sa kanilang pampasabog kaya siya napahamak. Kung hindi mailigtas ni Clark ang babae, si Finn ang magbabayad ng buhay niya. Walang magawa si Clark kundi subukang gamutin ang babae. Ngunit kulang na kulang ang mga kagamitan sa paggagamot dito. Dahil sa impeksyon ng sugat, nagpa siya si Clark na kumuha ng dugo kay Finn para i-transfuse sa babae. Ngunit huli na ang lahat, tanging mapanood na lang niya ang pagpanaw ng babae. At saka si Finn ay dinala ng mga tao sa lupa habang si Clark naman ay pinilit na maiwan. Dahil gusto ni Nyla na manatili si Clark para gamitin ang kanyang kaalaman sa medisina para sa kanila. Sinamantala ni Clark ang pagkawala ng atensyon ng mga nagbabantay at inatake sila gamit ang scalpel. At tumakas palayo ngunit sa kalagitnaan ng pagtakas ay natapakan niya ang isang bitag at nahuli ulit. Sa sandaling iyon, sa kampo ng mga tao sa lupa, isang lalaking nagngangalang Sinclair ang pumalit sa pamumuno ng mga tropa mula kay Nyla. At nagbigay ng utos na ipapatay si Clark sa sandaling iyon, may apoy na nakita sa malayo. Ang mga tauhan ni Sinclair ay tila humaharap sa isang kaaway dahil ito ang senyales ng mga mamamatay tao. Ang pumatay ay ibang puwersa sa mundo. Nagmadali si Sinclair na paalisin ang mga tao at iniwan si Nyla para ayusin ang iba pa. At pagkatapos ay sumama sa kanila kasabay nito sa barko. Parami ng parami ang nagigising lahat ay nagkaisa para iligtas ang hukom at ang inhinyero. Sa control center pagkatapos ay naghinala ang isang inhinyero na nang i-deploy ang escape pod. Ito ay mano-manong isinara sa barkong Ark kaya marahil may nakaligtas sa repair pod. At tama nga pagkatapos nilang mabuksan ang pinto ng repair pod. Nakita ni Kane si Abigail na walang malay doon ang iba pang tao ay mabilis na nagtipon sa mess hall. Dahil limitado ang supply ng kuryente sa Ark, sa loob ng 51 oras, lahat ng buhay sa barko ay magwawakas. Kaya nagpa siya si Thelonious na paluwagin ang rasyon ng pagkain para mas mapayapa ang kanilang pagpanaw. Sa Earth, hindi lang hindi namatay si Clark, kundi dinala pa siya ng isang taong nakasuot ng maskara sa kagubatan. At nakita niya si Finn doon, kaya pala ang taong nakasuot ng maskara ay si Lincoln. Ang apoy kanina ay sinadya niyang sindihan, dinala ni Lincoln ang dalawa sa isang tunnel. Dito sila konektado sa kampo, at madalas may mga mamamatay tao na lumalabas sa tunnel na ito. Napansin din ni Nyla ang pagtataksil ni Lincoln, ngunit dahil sa takot sa papatay sa kanya ay hindi na hinabol. Sa kampo, nagsimulang maghiganti si Murphy. Sa pagkakataong ito ay tinarget niya ang taong nagtangkang habulin siya. Si Jasper ay nagkataong nasaksihan ang pangyayaring ito, kahit na sinabi na ni Jasper ang balitang ito sa iba. Ngunit ikinulong siya sa sasakyang pangkalawakan upang iligtas si Jasper. Nag-alok si Bellamy na pumalit kay Jasper bilang bihag, si Murphy na sana ay maghihiganti sa kanya. Kaya pumayag sa kasunduan, pagkatapos pumasok sa sasakyang pangkalawakan ay pinilit niyang isabit si Bellamy. Dahil may armas si Murphy, napilitan na lang sumunod si Bellamy. Sina Finn at Jasper sa labas ay gumapang papasok sa pinakailalim na bahagi ng sasakyang pangkalawakan. Ngunit dahil sa dami ng ammonia gas ay hindi sila maaaring pumasok ng basta-basta. Si Raven ay napilitang subukang baguhin ang linya ng kuryente para buksan ang hatch ng sasakyang pangkalawakan. Sa wakas, sa pagsisikap ni Raven, nabuksan ang hatch. Nang malapit nang mawala ng hininga si Bellamy, mabilis silang pumasok. Habang si Murphy naman ay gumamit ng pampasabog para batasan ang sasakyang pangkalawakan. Tumakas mula sa kampo, si Clark ay kasalukuyang naglalakad sa tunnel. Hindi inaasahang nakasalubong niya ang mga mamamatay tao dito. Pinayagan sila ni Lincoln na mauna. Habang siya naman ay lumabas para ilihis ang atensyon ng mga mamamatay tao. Ngunit nang ang tagapatay ay nag-ambala, mabilis na tumakas ang dalawa. Ngunit sa daan, inatake sila ng isang tagapatay. Buti na lang at nagtulungan sila para mapatay ang kalaban. Pagdating ng umaga, bumalik ang dalawa sa kampo at ibinalita sa lahat na aatake ang mga tao sa lupa. Sa barkong Ark, bago mamatay, pinanood ng hukom ang video ng kanyang anak noong bata pa ito. Pagkatapos manood, nagkaroon siya ng paraan para magpatuloy silang mabuhay.
Iyon ay ang gawing escape pod ang buong barkong Ark. Gamitin ang mga thruster para ibalik ang barko sa lupa. Sinabi niya ang intensyon na ito sa lahat. Tinanong ang inhinyero tungkol sa mga kahihinatnan kung gagawin iyon, nalaman na may 75% posibilidad na sumabog ito. Kaya inutusan ng hukom ang inhinyero na hanapin ang natitirang 5%. At agad na kumilos sa kampo, ngayon ay sinusubukan ng 100 na mag-isip, upang makahanap ng paraan upang harapin ang mga tao sa lupa. Si Raven ay binaril sa tiyan ni Murphy kaya hindi sila makakakilos ng magkasama. Sa harap ng lahat, nagpasya silang iwanan ang kampo, at maghanap ng ibang matutuluyan. Paglabas pa lang nila ay inatake na sila, wala ng paraan. Ang tanging paraan ngayon ay ang humawak ng armas. Lumaban sa mga kalaban, nagpasya silang gamitin ang ammonia sa ilalim ng sasakyang pangkalawakan para sagutin ang mga kalaban. Inakit nila ang mga tao sa lupa patungo sa kampo. Pagkatapos ay sinindihan ng sasakyang pangkalawakan at pinasabog ang mga kalaban. Para kay Raven, madali lang ito. Ngunit dahil malubha ang kanyang sugat, hindi siya makababa sa ilalim ng sasakyang pangkalawakan para i-connecta ang mga linya. Ngayon, para mailigtas siya, kailangan niyang pigilan ang pagdurugo. Naalala ni Finn ang gamot na pampahinto ng dugo sa kuweba ni Lincoln. Kaya naman, hindi pinansin ang pagpigil at kinuha ito. Habang wala siya, inatake na ng mga tao sa lupa, at sabay na umatake sa loob ng kampo. Ngayon, hindi nakalaban ng mga taong ito ang 100. Sa kabilang banda, madaling nakahanap si Finn ng kuweba. Pagkatapos makuha ang pampatigil dugo, nakita niya ang larawan ng mamamatay tao sa lupa. Agad siyang nagkaroon ng ideya, siya at si Lincoln ay aakit ng maraming mamamatay tao patungo sa kampo. Gagamitin nila ang mga mamamatay tao para pigilan ang pag-atake ng mga tao sa lupa, habang si Lincoln naman ay gagamitin ang pagkakataon para paalisin si Octavia dito. Nagpasya rin si Bellamy na palayain ang kanyang kapatid na magsimula ng bagong buhay. Mabilis na napasuko ng mga tao sa lupa ang kumuha ng buhay. Sa barko ni Clark, tinurukan niya ng gamot na panlunas sa pagdurugo si Raven. Ngunit dahil malubha ang kanyang sugat, hindi pa siya agad gising. Ngayon, lahat ng pag-asa ay nakasalalay kay Jasper, kaya't nagmadali si Clark na ipatawag ang lahat upang mabilis na bumalik sa barko. Ngunit inatake sila ng mga tao sa lupa upang pigilan sila. Sina Finn at Bellamy ay nasa labas nang malapit nang magsara ang pintuan ng kompartamento. Si Nyla ay nakalusot nang pindutin ni Jasper ang start button ng kampo. Nalunod sa dagat ng apoy, lahat ng tao sa mundo ay tuluyang nawasak. Sa barkong Ark, lahat ay nakaupo na sa mga escape pod. Ngunit kung gusto nating i-activate ang thruster device, kailangan nating pindutin ang launch button mula sa loob ng barkong Ark. Ibig sabihin, kailangan may maiiwan sa barko. Para mamatay, si Kane, para mabawi ang mga nakaraang pagkakamali, ay nagdesisyong manatili. Hindi inaasahan, sa oras na iyon, biglang na-activate ang thruster device. Ang hukom pala ang nagpindot, nagdesisyon siyang isakripisyo ang sarili para iligtas ang lahat. Sa wakas ay matagumpay na nakalapag sa lupa sina Abigail at ang lahat. Pagkatapos ng mahigit 100 taong pagkakawalay, muli nilang nasalayan ang kagandahan ng mundo. Nang marinig niya ang balitang ito, wala nang pagsisisi ang hukom. Habang nasa kampo, nakita ng 100 ang kakilakilabot na tanawin sa labas. Akala nila nalutas na ang panganib, ngunit may naghagis ng pulang bomba patungo sa kanila. Sa sandaling iyon, binasa ni Nyla ang 3 salita, tao sa bundok. Pagkatapos ay nawala ng malay ang lahat. Nang magising si Clark, napagtanto niyang nasa isang modernong silid siya. Tumingin siya sa labas at nakita ang nakasulat sa dingding, silid ng Quarantines sa bundok. Iyan lang ang buong nilalaman ng pelikulang 100 na sinubukan. Season 1. Sa tingin ninyo, maganda ba ang pelikulang ito? Sa scale na 10, ilan ang ibibigay ninyong puntos? Ipadala ang inyong sagot sa ibaba, sa comment section para malaman namin. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits!